morning po, kamusta na po kayo? Ngayon po ay Wednesday morning. 3 araw pagkatapos ng Pasko ng Pagkabuhay. Isa na namang edisyon ng morning devotion ng ating matutunghayan. Buhat po dito sa ating pinakamamahal na Crossroad United Methodist Church. Nawa ay kayo ay nasa mabuting kalagayan ngayong umaga ng Wednesday. Alas 7 pa lang po ay may kainitan na, kaya patuloy tayong mag-ingat, uminom ng maraming tubig at patuloy na humingi ng patnubay at tulong sa ating Panginoon. Aking pong ibabahagi sa umagang ito ay makikita natin sa Hebreo chapter 12 verse 2a. Ganito ang sinasabi: ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. So ang title ng ating morning devotion sa umagang ito, ang pagka-Diyos ni Jesus. So ano po ba yung mga katangian ni Jesus bilang isang Diyos? Number 1, siya ay mapanalanginin. Ito ang pattern ng buhay ni Jesus. Siya ay lumalayo sa karamihan upang manalangin para hingin ng gabay at pasalamatan ang kanyang Ama. Ang spiritual discipline na ito ay dapat maging second nature ng bawat Kristiyano. There is no power greater than the power of the bended knee. So, si Jesus ay nagpakita ng halimbawa kung paano siya ay maging prayerful. At sa lahat ng kanyang gagawin ay kinakausap niya ang kanyang Ama upang humingi ng tulong patnubay. Ganon din nawa ang maging practice, gawain, isa sa buhay ng bawat isang mananampalataya. Ang tanong, gaano tayo kadalas manalangin? At tuwing anong oras natin ito ginagawa? Pangalawa, siya ay laging nagmamasid. God is watching us. Tunay nga na batid ng ating Panginoon lahat ng ating ginagawa. Walang nalilingid sa Kanya. Siya ay isang Diyos na patuloy na nagmamalasakit sa kanyang mga nilikha, lalo na sa ating mga tao na nilikha na kalarawan niya. So walang nalilingid sa ating Panginoon, talastas niya ang ating buhay, nakikita niya ang ating ginagawa, hayag man o lihim, kaya patuloy tayong maglingkod sa Kanya ng may katapatan. Pangatlo, siya ay lagi nakalaang bumaba upang abutin tayo sa ating kalagayan. So experience mismo ito ni Salmistang si David. Sabi niya sa awit 40 verse 1 and 2, nagpatotoo si David sa loob sa Diyos na si Yahweh, matyagang naghihintay, ang aking panaghoy kanyang pinakikinggan, sa balong malalim na lubhang maputik iniahon niya at dooy inalis. Ligtas na dinala sa malaking bato at naging panatag-taglay na buhay ko. So nakita natin dito yung mga karanasan ni Haring David sa kanyang mga battle. Laging nandoon yung pagtulong, yung patnubay, yung proteksyon ng ating Panginoon. Ito rin ang nararamdaman natin at nararanasan ngayon. Napakarami tayong mga karanasan na nandoon yung pag-iingat ng Panginoon. Napakarami nating karanasan, nandoon yung kagalingan ng Panginoon. Napakarami nating karanasan na kung saan hindi tayo iniwan, hindi tayo pinabayaan ng ating Panginoon. At tulad ng ginawa niya nung siya ay narito sa lupa, magpahanggang sa ngayon nagpapatuloy pa rin yung kanyang katapatan. At yung panghuli, siya ay nakahandang pumunta mismo sa ating kinaroroonan upang tayo ganap na iligtas. Diba? Sabi nga, Emmanuel, God is with us. Kasama natin lagi ang Panginoon. At ganoon din sa senaryo sa kanyang resurrection, siya ay tumayo sa harapan o sa gilid ni Maria Magdalena. So ang Panginoon ay nakatayo sa ating tagiliran. Hindi niya tayo iniiwan, sinasamahan tayo saan man tayo magpunta. Kaya huwag tayong matakot, huwag tayong magulumihanan, huwag tayong mangamba, dahil kasama natin ang Panginoon sa lahat ng instances ng ating buhay.
at hindi niya tayo kailanman iniiwan at pinababayaan. So ngayong alam natin kung gaano kadakila, katapat at kung sino ang Diyos na ating pinaglilingkuran, patuloy natin siyang paglingkuran ng may katapatan at patuloy nating ibigay ang ating buhay sa Kanya bilang tanda ng ating papuri at pasasalamat sa Kanyang kabutihan sa bawat isa sa atin. So natapos na naman tayo para sa ating morning devotion para sa umagang ito ng Wednesday. Tayo ngayon ay dumako sa prayer time. Tayo ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umagang ito ng Wednesday. Salamat at muli nyo kaming kinatagpo sa pamamagitan ng isa na namang edisyon ng morning devotion. Bayaan mo na mga salitang iyon ay nagbigay sa amin ng impact upang makapagpatuloy kami sa paglilingkod sa iyo. Ingatan niyo po kami sa buong maghapon, huwag niyo po kaming pababayaan, lalo na po sa mainit na panahon. Pinagpipray ko po ang bawat isang nanonood, nakikinig sa mga oras na ito. Ingatan at samahan niyo po sila at kung meron man po na may mga karamdaman, pagalingin niyo po sila, dakilang Diyos. Kung meron pong humihingi ng proteksyon, ng magandang kalusugan, ipagkaloob niyo po sa kanila upang patuloy naming maramdaman, makita, maranasan ang iyong kadakilaan, ang iyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Pinagpipray ko po sa iyo ang kabuuan ng araw na ito, lalo pagit mamaya sa celebration namin ng midweek service. Ikaw po ang tumawag sa iyong mga anak upang dumako sa iglesia at sama-sama kaming manalangin, magpuri sa iyo at patuloy na i-render ang aming mga petition, ang aming mga prayer, dakilang Diyos. Salamat po, huwag niyo po kaming mababayaan, huwag niyo po kaming iiwan. Pinagpipray din namin sa iyo mga kapatid namin sa ibayong dagat, bagamat sila ay malayo. Samahan niyo rin po sila at ganoon din po lahat ng mga churches na nagkakandak ng ganitong gawain. I-bless niyo po. I-anoint niyo po na yung banal na espiritu upang ang mga salita na aming napakinggan ay maging kalakasan, maging inspirasyon, maging pagkain ng aming spiritual body upang makapagpatuloy kami, tumatag kami, lumago kami, tumibay kami sa aming pananampalataya. Marami pong salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Yan, natapos na naman tayo para sa ating morning devotion. Ngayong Wednesday morning, I pray na patuloy kayong iniingatan at sinasamahan ng ating Panginoon at patuloy nararamdaman yung kanyang presensya, lalo na ngayong summer. Mag-ingat po tayo sa iba't ibang sakit dulot ng mainit na panahon. Huwag po tayong lalabas ng bahay kapag masyadong mainit. Uminom po tayo ng maraming tubig at gawin po natin yung pag-iingat at iingatan po tayo ng ating Panginoon. So mula po dito sa Crossroad United Methodist Church, ito po ang inyong lingkod, Pastor Moses. Laging nagsasabing ang Diyos ay mabuti, hindi lamang noon, hindi lamang ngayon, kundi maging sa hinaharap na panahon. Hanggang sa muli, God bless everyone. Paalam!